Magandang araw po sa lahat. Ako po si Dr. Christopher Alipio, isang psychiatrist. At ito po ang Pinoy Mental Health Blog. Meron po akong website na sinimulan noong 2016. Doon po tinatalakay ko ang mga topics tungkol sa mental health at noon ko pa po naisip na magkaroon ng video version ng blog, no? Pero it took a while before I started it. So I'm starting it right now. Naisip ko po bilang unang video na pag-usapan ang pagkakaiba ng mga psychiatrist at psychologist. So pag-usapan po natin, no? So, pinag-uusapan po natin pagkakaiba ng psychiatrist at psychologist. Pareho po silang mga mental health professionals, mga dalubhasa na nagsanay para tumingin ng pasyente na mayroong mga nararamdaman sa kanilang kalusugan pangkaisipan, no? Pero talakayin po natin ano yung pagkakaiba ng dalawa. So meron pong dalawang major na pagkakaiba ang mga psychiatrist at psychologist. Ang una po ay tungkol sa training o background papaano sila naging psychiatrist o psychologist. At ikalawa po, kung ano yung mga intervention o gamutan na pwede nilang ipatupad sa kanilang mga kliyente o pasyente. So talakayin po natin yung unang aspeto, no, yung training o background. Ang mga psychiatrist po, no, ay mga medical doctors actually. So bago po sila naging psychiatrist o lahat ng psychiatrist doktor po, medical doctor or GP before po sila naging psychiatrist. So paano po ba maging medical doctor? Sila po ay nag 4 years na pre-med na usually science related. So yung mga medtech o PT o BS biology, no? Usually, no? College course na 4 years. And then after that, no? 4 years of med proper. Eh, kung saan po nakakabilang po doon ang 1 taon ng medical clerkship. So, ibig sabihin, estudyante pa po sila noon during the 4-year med proper at they undergo 1 year of medical clerkship or junior internship. And then after they graduate, no, after po mag-graduate sa med school, meron pa pong 1 taon ng postgraduate internship or PGI or senior intern. Iba't ibang tawag lang po pero pare-parehas lang po depende sa institusyon. Pagkatapos po noon, no, during that 1 year of PGI or internship, yun din po yung time na ginugugol ng mga graduate ng medicine para po mag-aral para sa kanilang medicine licensure exam, physician licensure exam sa PRC or board exam. So, pagka nakapasa na po do sa medical board, no? At gusto nilang maging dalubhasa sa mental health o maging isang psychiatrist, they have to enter residency. No, nung panahon ko po kami po 4 years pa po yung training namin, no. Pero ngayon po meron na pong mga program na 3 years lang po yung psychiatry residency. So either 3 o 4 na taon, parang ilan na lang po siguro yung mga institutions, usually government institutions which has a 4-year residency, psychiatry residency training program. So after 3 to 4 years of after graduating from psychiatry residency, yung mga trained na mga psychiatry residents would have to undergo a diplomate exam, written and oral exam. Pag po pumasa ng diplomate exam na yan, no, tsaka pa lang po pwedeng tawagin na psychiatrist o dalubhasa sa psychiatry yung isang doktor o medical doctor. No, kapag po graduate ng residency at hindi pa pumapasa ng board, sa amin po sa Philippine Psychiatric Association, ang tawag po doon is trained. No, nag-training pero hindi pa po full-fledged psychiatrist kasi hindi pa po sila pumapasa ng diplomate board exam. No? So sa psychologist naman po, ang mga tinatagurian nating psychologist, sila po ay nagtapos ng 4 years na Bachelor of Science in Psychology. Iba po yung AB, no?
karaniwan po kapagka para, maging, kwalipikado para tumingin ng pasyente as a clinical psychologist, 'no, yun po kasi tinatawag nating mga psychologist, actually they are clinical psychologist technically, 'no. Kailangan po Bachelor of Science yung kinuha nila, BS Psychology. At pagkatapos po ng 4 years na BS Psychology, they would take a licensure exam, pero 'pag pumasa po sila dun, ang taguri po sa kanila psychometrician pa lamang po. Hindi pa po sila actually psychologist, 'no? So ano po ba yung psychometrician? Ito po yung mga halimbawa po kung nag-a-apply po kayo ng trabaho lalo na sa gobyerno, yun po nagbibigay ng examen, nagpapa-test po, pinapag-drawing tayo, may sasagutan tayong mga questionnaires para po masukat yung ating IQ, okey? 'No? So usually po quantitative, mga exam 'no, hindi po yung mga projective, tatalakayin na lang po natin sa mga susunod na topics, medyo mas komplikado pa po. Pero pagka naka-graduate po ng 4 years of BS Psychology course, psychometrician at nag-examine at pumasa, psychometrician po ang tawag dun. Para po talagang maging full-fledged na psychologist, kailangan pa po nilang mag-take ng 2 years na masteral po in clinical psychology o yung iba po sa guidance counseling, pwede rin naman po sila magpasyente, no? Usually, para po talagang matawag silang psychologist. Okay? And then after that po, magte-take po ulit sila ng exam, no? Para po sila maging full-fledged psychologist. So magkaiba po yung mga letra sa dulo ng pangalan nung grumaduate lang po ng BS Psychology at psychometrician po yung pinasa at saka po yung naka-graduate pa po ng Masters in Clinical Psychology. Ngayon po, kung kayo po ay dudulog, magpapa-check up po kayo, magpokonsulta po kayo sa psychologist, alamin po ninyo. Kasi po, syempre mas marami pong clinical exposure, mas maraming naging training yung pong mga psychologist na graduate ng masters. Hindi po ano 'no, ang tinutukoy ko po yung mga bago na po kasi po meron pong yung mga naunang henerasyon ng mga psychologist na marami pong experience, 'no. Although yung iba po kasi sa kanila, nag-grandfather clause po ng PRC na bigyan po sila nung lisensya as a psychologist, yung iba po kasi hindi na po nakapag-apply. Yung ikalawa pong kaibahan 'no, tungkol po sa intervention o gamutan na pwede nilang ipatupad. Ano po ba yung mga intervention na karaniwang ginagamit sa mental health issues 'no? Sa major na classification po, we could divide it into sa pharmacologic, meaning meron pong gamot na ibinibigay, at saka yung non-pharmacologic o yung mga gamutan po na hindi gumagamit ng medication o gamot, no? So, siyempre po, pag sinabing gamot, madali namang maisip na kung ano yung mga yon. So, maaaring binibigyan ng mga gamot, mga tableta po, capsule o mga injection, ganyan po, na anti-anxiety, antidepressant, stabilizers, pampatulog, pampakalma, o antipsychotics. When we say non-pharmacologic, so nandun po yung talk therapy o yung nakikipag-usap. Psychotherapy, no, ang halimbawa po niyan interpersonal psychotherapy o DBT, dialectical behavioral therapy o cognitive behavioral therapy CBT, at yung mga intervention na ginagamit sa rehabilitation, no, when kunyari pinasok sa rehab, no. So papaano po ba ang pagkakaiba ng psychiatrist at psychologist? So sa psychologist po, dahil po hindi sila medical doctor, madali naman pong i-figure out, hindi po sila nag-training ng medical doctor, so hindi po sila lisensyado para mag-prescribe, magreseta ng gamot. So ang kanilang intervention na maitutulong po sa inyo ay non-pharmacologic. So psychotherapy. Mostly psychotherapy po. No? Ngayon, kung sa assessment po nila, no, kinakailangan nyo po o magbebenepisyo po kayo sa pag-take ng gamot para sa inyong mga issues, ire-refer po nila kayo sa psychiatrist talaga para po kayo mabigyan ng gamot.
So sa psychiatrist po, bukod po sa non-pharmacologic na methods, no, psychotherapy, pwede po kayong bigyan ng gamot ng isang psychiatrist. Kinakailangan bang ng gamot sa bawat mental health issues? No? Hindi naman po. No? Depende po yan dun sa makadalasan nung nararanasan ninyo mga sintomas. Kasi po kung halimbawa hindi na po kayo nakakapasok sa trabaho, dati naman kayo nakakapasok o yung mga ginagawa nyo po hindi nyo na po magawa, kapag po hinintay nyo pa po yung epekto ng psychotherapy, baka po abutin ng matagal yung epekto. So, mawawalan po kayo ng trabaho, hindi na po kayo makakapag-function. Yun po yung kadalasang na idudulot ng gamot na kabutihan, medyo mas mabilis yung benepisyo na makukuha kesa sa psychotherapy lamang. No, kapag pinagsabay mo sila, medyo mas mabilis po ninyong makukuha yung benepisyo. At pandagdag lamang po, meron po kasi mga biological treatment na tinatawag. Ito po usually ginagawa po sa hospital setting talaga, no? So karaniwan po talagang ang kwalipikado lamang po magpa gumawa nito yung mga medical doctor o yung mga psychiatrist. So katulad po ng ECT, which is electroconvulsive therapy, no? Ginagawa po yan kapag medyo malala po yung psychosis, no? O yung mga bagong modernong gamutan katulad ng repetitive transcranial magnetic stimulation or RTMS, no? Meron po special training for that at ginagawa lamang po yan ng mga ang nagsusupervise po niyan mga psychiatrist po, doktor. Okay? So isa pa pong bagay lang na gusto kong talakayin bago po tayo magtapos is that meron po kasing malaki pong aspeto ng karamdaman na sa kalusugang pangkaisipan, no? Yung pong medical aspect. No, karaniwan po, kunyari po, meron po kayo sintomas ng nervous o depressive symptoms. Kinakailangan po kasing i-consider yung meron po kasing mga dahilan para magkaroon kayo ng sintomas na gano'n na hindi mental health, which is mas dapat po i-prioritize o mas importante pong dapat maunang madiskubre kung yun ba ang dahilan o hindi. Katulad po nitong mga ito, no? So pwede po kasing mag-cause ng nervous o depressive symptoms. Ito mga katulad po ng thyroid issues, halimbawa either hyperthyroid kayo or hypothyroid. Pwede po yung mag-manifest as ganito, no? O kaya po side effect ng mga ibang gamot na tinitake niyo. Halimbawa po nagtitake po kayo ng contraceptive pills, no? Mga ganyan po. Pwede po yan mag-cause ng mga ganitong effect. Halimbawa po meron po kayong mga ibang karamdaman, no? Recently nagkaroon po ng stroke o meron po kayong mga cardiac issues o iba pa po mga endocrine or metabolic issues na pwede pong mag-cause ng mga ganong sintomas. Kapag po medyo komplikado po yung sitwasyon, mas makakabuti po kasi usually na dumiretso na po kayong sumangguni sa psychiatrist. Kasi po kailangan po talagang i-consider yung mga medical na dahilan, no, sa karamdaman ng sa kalusugang pangkaisipan. So ito lang po yung mga paalala ko tungkol sa bagay nito, no. So wag lagi po tayong magsasaliksik tungkol sa mental health professional na kukonsultahin po natin, no. Meron po tayo no Philippine Psychiatric Association, yan po yung recognized ng PRC na main organization ng mga psychiatrists at saka Psychological Association of the Philippines sa mga psychologists para po malaman natin kung yung ating bang kinokonsulta legit ba itong psychiatrist na 'to, 'no, as they claim, 'no? Isa ba itong diplomate, pumasa na o naging fellow na, ibig sabihin mas marami na po siyang karanasan 'no, na ni-recognize na siya ng PPA as a fellow. Eh, eksperto na po talaga. O sa Psychological Association, whether they are psychometricians, psychologists, guidance counselor. So we could also check, no, kung alam po natin yung kumpletong pangalan o kaya yung PRC license nung pong kinokonsulta natin, i-check po natin sa website ng PRC. Meron po sila dong paraan kung paano ma-check kung legit po ba yung ating kinokonsulta. At wag po tayong mahihiyang magtanong tungkol sa qualifications ng mga mental health professionals na kinokonsulta natin, no? Hindi po yan ma-offend at dapat hindi po sila ma-offend pag po kayo nagtanong, no?
At puwede naman pong katulad ko po may website po ako kung saan po nilalahad ko po dun kung ano yung aking qualifications at yung iba po sa amin meron pong LinkedIn, 'no? Hindi ko po alam kung alam niyo po yung LinkedIn pero meron pong website kung saan nandun po yung mga qualification um, ng mga tao, puwede niyo pong i-check, 'no? So yun lamang po, kung meron po kayo naisip na gusto niyo pong pag-usapan tungkol sa topic ng mental health, iiwanan ko po dito yung papaano po ako mako-contact through email o kaya sa Facebook page ko po. Ah, mahiyain pa po ako. Hindi ko po alam yung mga ganitong bagay pero gagayahin ko po ibang mga nagsasalita. So, po i-follow niyo po yung Facebook ko o YouTube ko. Mabuti naman po. Maraming salamat at sa susunod po ulit na episode pag-usapan natin. Magandang hapon.